Kay Joel Villanueva ho, mga bossing. Ito. Ko, Oh. ay dapat daw muna ito. Kasi ho, mga kababayan, may isa tayong video na ipinalabas dito nung 2 araw, 3 araw makalipas na si Joel Villanueva ay sumisigaw, no? Doon sa parang isang pagtitipon yun, no? Magpapamigay yata ng kung ano-ano yun. Palpak ang national government. Yun po ang kanyang isinisigaw, mga kababayan. Sabi ko, wait lang. Senador ka. 'Di ba isa ka sa national government? Oh. 'Di ba isa ka? Kabilang ka sa gobyerno ng Pilipinas? Palpak daw po, mga bossing. Kasi yung baha nga daw po hanggang ngayon patuloy-tuloy pa din po. Sabi ko, 2 taon nakaupo ang pangulo, no? Ano ginawa? Kung kumilos yung dating pangulo, kung niresolba ng dating pangulo, ewan ko kung idol ni Joel Villanueva 'yon, mga kababayan. Kung kumilos ang dating pangulo sa loob ng 6 na taon, ako po ay naniniwala, mga kababayan, kahit po siguro 10 taon na ang nakalilipas, malamang wala pa din pong baha, no? Kung kumilos. Kasi ang haba nung termino, 6 na taon po. Pero pagkaupo ho ni Pangulong Bongbong Marcos, ayan na yung mga baha-baha na yan, no? At yung mga DDS naman, sabi, nasa na yung mga pinagawang flood control, etc., etc. Akala ho yata nila, yung napakadaming flood control na yun, nakapalibot lang ho sa Marikina, sa Pasig. Libo po, di ba? Oh, sa buong Pilipinas yun, di ba? So ngayon, napansin ko, wait lang, nagrereklamo ka. Ano ka din pala? Kasama ka naman sa national government. Bakit hindi ka na lang sana, tumulong sa pagresolba nung ganyan, nung problema ng Pilipinas? Kesa sisisigaw ka dyan, palpak ang national government. Eto naman po, mga kababayan. Dahil ho, di ba, nitong isang araw lang po, ang ating vice-presidente, may pinalabas daw pong pagwawaldas o kung katiwalian na sinasabi kay Saldico at kay Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Siguro sinakyan agad ni Joel Villanueva yun. Sakay! Parang Super Perry, sakay na. Ngayon, barado po, mga bossing, sa COA, itong si Joel Villanueva. Pakinggan nyo po itong maigi, itong balita na ito, ipe-play ko po. Ayan. Sampal naman kay Senador Joel Villanueva ang inilabas ng Office of the Ombudsman na clearance certificate. Ayun, Office of the Ombudsman po, mga kababayan. Hindi ko ba? Paglilinaw. Tila sampal naman kay Senador Joel Villanueva ang inilabas ng Office of the Ombudsman na clearance certificate. Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon kasi sa Ombudsman, ang naturang clearance ang nagpapatunay na walang anumang pending na kaso, kriminal o administratibo ang kongresista. Kasunod yan ang mga aligasyon ni Villanueva laban kay Ko sa kanyang privilege speech kung saan sinabi niya na bago raw maglabas ng bao si Ko ay dapat daw muna itong maligo. Nagbabala pa si Villanueva na kalkalin umano ang mga atraso ni Ko sa bayan dahil sa pagsasawsaw nito sa away na di naman daw niya dapat panghimasukan. Ayun po, mga kababayan. Banat ng banat, wala naman po palang ibabanat doon sa taong binabanatan, mga bossing. Yan po mga kababayan. Yung pamamangka po, no? Gusto mo makasigurado doon sa susunod na eleksyon na ikaw ay makaupo pa din. So ang gagawin ng iba po, ng mga politiko, mga kababayan, mamamangka sa 2 ilog. Para parehas po, no? Parehas na side, siya po ay iboboto. Kaso, mukhang malalagas yung botante ni Boss Joel, mga bossing, no? Lalong-lalo na po sa government supporter. Lalo na po ito. Halata pong pamumulitika ang ginagawa ni Boss Joel, mga kababayan. Di ba? Babanat tapos wala naman daw pong kaso yung babanatan niya. Paano yan? Di syempre ang taong bayan, ano ko sasabihin? Panay kayo pamumulitika. Baliktad ho kasi ang nangyayari, mga kababayan Bakit ho? Sila, kapag kami itinanong sa kanila,
kabilang po si BP Sara, kabilang si Calvo, si Senator Bato. Oh. Lahat sila ang sagot, pinupolitika lang ako niyan. Kaso po, pagka ganito naman, sila naman yung may ano, ang taong bayan ang nakakahalata na sila po ay namumulitika, mga bossing. Lalo na po, may mga ganitong ebidensya na banat ka ng banat kay Saldico. Wala naman palang irregularidad doon sa tao. Sabi ni Alfredo Medina, Joel Villanueva, wala ka ng pag-asa sa susunod na eleksyon. Magbalot-balot ka na. Sabi ni Jean Orpilla, dapat i-regulate na ang urbanization kagaya ng malalaking subdivision. Kaya mabilis ang maipon ang tubig ulan na rumaragasa sa low-lying area. Good morning, watching from Tarlac. Sa Bamban po ba yan, Ma'am Juliana Legaspi? Hindi naman po siguro. Ganyan talaga pag malapit. Re-electionist ba si Joel Villanueva? Naku po. Yari. Kung ganun. Kung re-electionist yan, tandang-tanda ng tao. Tandang-tanda ko pa. Tandang-tanda ng tao ho yan, mga kababayan. Ilang panahon na lang po, ilang buwan na lang, mga bossing. Nako po. Parang hindi ko din nakikita yata si Joel Villanueva doon sa top 12. I-impeach na sana si Sara. Naku! Si Joel Villanueva pa lang po ang pinag-uusapan natin, ma'am. Anyway, iwan na natin yan. Gusto nyo? Yung Harry Roque. Dito tayo kay Harry Roque. Kasi po, mga kababayan, sa susunod nating topic, hindi na naman po dumalo si Harry Roque doon sa hearing sa Kongreso, mga bossing. Sabi nga po ni Harry Roque, wala na akong a-attendan na hearing diyan sa Kongreso o kahit sa Senado. Ayan. Sabi naman po ng Kongreso, pag hindi ka umattend dito sa hearing na ito, ipapa-aresto ka namin. Ayan, sino kaya, mga kababayan? Paano ba naman? Nung hearing na umattend si Harry Roque, nangako siya eh. Ipinangako niya, mga kababayan, na ano po? Pinangako niya, sige, dadaling ko yung mga dokumento, etc., na hinihiling ninyo. Tapos, biglang hindi na po. Biglang hindi na po a-attend, mga kababayan. Bakit kaya? Kasi kung ako ho yun, kung alam kong wala namang irregularidad o walang masama po, mga kababayan, doon sa dokumentong hinihiling nila. Aba, edi i-present ako. Eto, wag nyo lang aagawin, Wag nyo lang aangkinin, Ipe-present ko yun. Mga kababayan, ganun kasimple ho. Ang tanong, bakit biglang hindi na ipe-presenta ni Harry Roque yung mga dokumento na yun, mga bossing?